Isang mapaghandang araw sa ating lahat mga kababayan. Narito na po ang ating bantay, Super Typhoon Ragasa o Nando ngayong araw, September 20, 2025. Sa huling datos po ng Pag-asa mga kababayan, mabagal na umuusad ang naturang bagyo. Gayunpaman, sa bagal niya pong umusad at hindi pa po nakakaabot sa kalupaan ng ating bansa. Nakakaapekto na po ng bahagya ang kanyang trough sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya nakararanas na po ng pag-ulan ang silangan bahagi po ng Southern Luzon at Visayas. Dagdag pa po ng Pag-asa at ito po yung nakakatakot mga kababayan. Sa bagal niya pong umusad, unti-unti naman po siyang lumalakas habang papalapit sa ating bansa. Kaya huwag po nating baliwalain ang babala ng Pag-asa sa ating lahat mga kababayan. Dahil ayon po sa Pag-asa, posible pong maramdaman ang lakas ni Bagyong Nando sa Central Luzon hanggang sa National Capital Region. Kahit sa Northern o Extreme Northern Luzon pa po ang kanyang track o dadaanan ng naturang bagyo. Kaya paalaala po ng Pag-asa sa ating lahat, paghandaan po natin ang paparating na Bagyong Nando o ang Super Typhoon Nando. Dahil pagsapit po ng madaling araw ng Lunes, posible na po siyang Super Typhoon Nando at mararamdaman na po ang kanyang lakas sa ilang bahagi po ng Cagayan at Aurora. Halos 3 araw o hanggang sa Martes po siyang mananatiling Super Typhoon at may lakas na hangin na posibleng umabot sa 185 kilometers per hour. Ayon po yan sa Pag-asa mga kababayan. Para po sa karagdagang impormasyon at makatotohanang update sa binabantayan natin na Super Typhoon Nando. Pakinggan po natin ng mabuti mula po ito sa weather specialist ng Pag-asa. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Nando. Si Bagyong Nando ay nag-intensify pa into a severe tropical storm at huli itong namataan silangan ng Central Luzon. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 95 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 km per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran sa bilis na 10 km per hour and sa kasalukuyan po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or extension nito ay posible na pong magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. At sa kasalukuyan pa ay magtataas na tayo ng wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon. And during the passage ni Bagyong Nando, ang highest possible wind signal natin na maaring itaas ay signal number 5. So mapaminsalang hangin po yung dala nito ni Bagyong Nando. Posible po yung ganitong kalakas na hangin ay makasira ng mga structures, makapagpatumba ng puno, ng poste, kaya posible po na mawalan tayo ng power or ng kuryente and also magkaroon din po ng interruption sa communication during the passage po nito ni Bagyong Nando. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. At ayon nga dito sa ating latest forecast analysis ni Bagyong Nando, generally ito ay kikilos pa northwestward, then west-northwestward patungo dito sa area ng extreme northern Luzon. Simula po sa linggo ay magiging mas malapit na ito dito sa ating bansa and in-expect nga po natin na ito ay maglalandfall or lalapit dito sa area ng Batanes, Babuyan Islands. Possible po yan by Monday afternoon or evening. And may kita din po natin habang binabaybay ni Bagyong Nando yung karagatan ay patuloy po itong mag-i-intensify pa. Posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category and by Monday naman ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon bago ito lumapit or maglandfall dito sa area ng extreme northern Luzon. And mapapansin din po natin itong area natin under yellow circle na malawak po yung sakop nito ni Bagyong Nando. So ito po yung mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Nando. So expect po natin kahit may kita natin dito sa ating center track na ang dadaanan po ng sentro nito is yung area ng extreme northern Luzon. Dahil nga po malawak yung sakop nito, etong buong bahagi po ng northern Luzon yung maaapektuhan ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Nando. And meron din po tayong possibility, though less likely po yung ganitong scenario,
na kapag nagkaroon po ng southward shift or kapag mas bumaba po yung track nito ni Bagyong Nando, posible din pong mahagip ng malalakas na hangin nito itong malaking bahagi pa ng Central Luzon, kasama na din po dyan yung Metro Manila. And bukod po dito, habang papalapit itong si Bagyong Nando dito sa area ng extreme northern Luzon, ay palalakasin din po nito yung habagat. So expect po natin, no, kahit medyo malayo tayo dito kay Bagyong Nando, magiging maulan din po yung panahon dito sa may kanluran ng Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, Southern Luzon at ilang area pa po ng Visayas at Mindanao, dulot naman po ito ng habagat. Kaya expect po natin malaking bahagi ng ating bansa makakaranas po ng maulan na panahon by early next week, dulot nito ni Bagyong Nando and also ng habagat. And dito rin po sa area ng Northern Luzon at ilang area ng Central Luzon, kasama na din po sa mga malalakas na pag-ulan yung mapaminsalang hangin na dala ni Bagyong Nando. Sa kasalukuyan po, wala pa ring dala na malalakas na pag-ulan si Bagyong Nando sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit by Sunday evening to Monday evening, magsisimula na po yung mga malalakas na pag-ulan. Posible na po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan at sa area din ng Batanes. Samantala, 50 to 100 naman dito sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa La Union, sa Abra, Benguet, maging sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Isabela. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan dahil mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And bukod po dito, posible din yung bugso ng mga malalakas na hangin na dulot naman ng habagat dito sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Samantala, wala pa po tayo nakataas na gale warning at katamtaman hanggang sa maalon po yung ating karagatan na mararanasan dito sa eastern seaboards ng Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, maging sa Isabela at sa area din ng Catanduanes. Sa ngayon din po, wala pa tayo nakataas na storm surge warning. Ngunit dito sa coastal waters ng Northern Luzon, posible na po tayo dyan magkaroon ng storm surge warning. So kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities gaya ng paglangoy and also yung mga pangingisda at paglalakbay po sa dagat. Ina-advise din po natin yung mga kababayan natin na nakatira malapit po sa mga coastal areas na kapag po meron ng sinabi yung authority na lumikas po sa mas mataas na lugar para po sa ating kaligtasan. At para naman po muli sa track and intensity ni Bagyong Nando, posible po itong mag-intensify na into a typhoon. And by Monday naman, bago ito lumapit or maglandfall sa Batanes, Babuyan Island area, ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon. And expect po natin, mararamdaman natin yung direct effect ni Bagyong Nando sa bahagi ng Northern Luzon at ilang areas pa ng Central Luzon from late Sunday to early Tuesday. And kasabay din po nito yung enhancement na habagat na mararamdaman naman sa may western section ng Central Luzon, maging dito sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng Southern Luzon, Visayas and ilang bahagi pa ng Mindanao. And muli po, posible yung landfall scenario natin or posibleng lumapit ito sa Babuyan Islands between Monday afternoon or evening at talabas naman ito ng ating area of responsibility by Tuesday morning or afternoon. Mga kababayan, at mula po sa Pag-asa, paghandaan po natin ang paparating na Super Typhoon Nando. Kaya huwag po nating kakalimutan ang lagi nilang pakiusap sa ating lahat. Ang mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha, sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon na malalakas na pag-ulan o bagyo. Kaya't hanggat maaari po, lumikas tayo sa mas ligtas na lugar. Muli po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan mag-like, i-share at higit po sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa mga paparating na super bagyo sa ating bansa. Muli po, ito ang balita sa bansa na nagsasabing hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.